May moments ba na yung anak mo ay bigla na lang tatahimik? Ibang yung bigla na lang titigil, bigla na lang middle and then itutuloy niya, tapos titigil, tapos may silence. And then, napapaisip si mama, si papa, parang nagbabasa sila, anong mali? And then, bigla mong tutulungan. O ganito, o ganito yung pagbabasa. Which is, ang kailangan lang nung bata, yung katahimikan kasi silence, hayaan mo lang ilang segundo, ilang minuto. Hindi niya siguro alam. Tapos bigla kasi siyang magsasalita, di ba? Pag bigla siyang magsasalita, hintayin mo lang. Ibig sabihin nun, inaalala niya yung mga tinuro mo, maybe hindi pa nagsisink in. Huwag natin silang pangungunahan. Hayaan mo lang siyang magbasa. Meron yung uy, alam niya pala. So, hayaan mo lang siyang magbasa. Hayaan mo lang siyang, huwag mo siyang papangunahan. It helps yung katahimikan para bumalik o mag-regenerate. Generate ba yun? Yung babalik ulit yung mga tinuro mo. Kasi, syempre, summing up yung pagbabasa, no? Halimbawa, one letter sound to another sound, tapos i-blend niya. Inaalala niya kung paano niya pagsasamahin yun. So, yung katahimikan na yun ay hindi ibig sabihin hindi niya alam. Maybe, inaalala, nire-recall niya yung itinuro mo. So, mama, papa, unang-una, remember this, huwag kang parang na-pressured o minamadali mo siya o patang-tagal. Unang-una, bigyan mo siya ng time. Kasi, di ba, practice, kailangan mo ng maraming time para makuha mo. Alala mo kung ikaw ay nagpi-play ng isang music or meron kang inaaral na isang bagay, hindi mo yun makukuha sa minsanan or minsan titigil ka din tapos hindi mo siya uulitin mo. Okay lang na ulit-ulitin niya or okay lang na tahimik siya, nag-iisip siya kasi it's still, meron pa lang yung time na parang itinatry niya kung effective o itinatry niya na maalala yung mga itinuro mo. Yon, bigyan mo siya ng time para alalahanin, mag-recall ng mga tinuro mo sa kanya. Pangalawa is, iwasan na punuin muna yung katahimikan. Hayaan mo lang siya mag-moment or sabihin ko nga, inaalala niya yung mga tinuturo mo. It's not about perfection. It's not about dapat bukas ito na yung lesson. It's about, dapat sabi ni teacher, sabi ni coach, sabi sa program na kinuha ko, dapat sa araw na ito, 3 letters ka, sa araw nito, 1 letter, sa araw nito, 1 sentence. Hindi ganon. Hindi porket hindi niya nakuha is hindi na alam ng bata. Ibig sabihin, they have their own pacing. They have their own time to learn. So, ibig sabihin, hintayin mo na yung time niya na makuha niya yung momentum niya. So, yung katahimikan na yon, wag mong i-pressure, wag mong pagalitan o wag mong punuin na ito na dapat yung binabasa mo. Kailangan nila ng support and habang binabasa niya is basta alam mong itinuro niya. Pag totaling wala na talaga, hindi niya nabasa, syempre, dun ka natutulong. Pero kung ilang segundo lang naman, tapos itinatry niya, sige lang, give it. Ipaalala lang kung anong kailangan niya. Kung mali talaga yung pag-pronounce niya, kailangan mo na agad ayusin. But on the segundo pa lang, just give it. Para makuha niya yung kumpiyansa niya sa sarili niya at maging confident siya sa reading. Sobrang hirap ng reading. Nakakababa sa confidence ng bata ang reading pag hindi siya nakakabasa sa klase. And it follows the next subjects. Yung mga susunod na subjects, hindi niya kaya kasi, di ba, hindi nga siya nakakabasa and ang laking degrade para sa kanya yon. Minsan, dun sa katahimikan nyo, nahiyaan mo lang siya na you are very confident para sa kanya kasi tinuro mo na sa kanya and alam mo araw-araw kayo nagpa-practice. Dun niya pa nakukuha dun pa niya nakukuha yung moment na natututo siya. So, always remember this, you don't need perfection, just consistency. Be patient to them
and you will see progress. If may natutunan ka naman sa video na ito, please free to subscribe and comment down below kung may gusto ka pang itackle natin about realistic, practical na pagtuturo sa reading. This is Joy Lee, Luis. See you po on my next vlog. God bless po sa lahat.